Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing tapyasan ang taripa sa mga imported na bigas. Target din niyang tuldukan ng smuggling. Narito po ang report. Sa bagong Pilipinas. Naman, kung Pilipinas. Puro ka bagong Pilipinas. Binago mo na nga. Binago na ni PRD, binago mo ulit. Bawal ang smuggler. Bawal. Noong nakaraan, ang pinangako mo, 20 pesos. Ngayon walang smuggler? Bakit mo kaya hindi ipangako yung bagong Pilipinas na walang adik? Walang smuggler. 20 pesos na bigas. Walang adik. Ipangako mo na rin yung walang adik kasi alam mo pagka walang adik, lalakas tayo sa bigas. Walang hoarder. At bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Gagamitin daw ni Agriculture Secretary at Pangulong Bongbong Marcos ang buong puwersa ng pamahalaan para tuldukan ng smuggling ng bigas sa bansa. Totoo ba? Hindi nyo nga mailabas si Michael Ma. Tagal nang hinahanap yung si Michael Ma. Actually, mas sikat pa sa'yo si Michael Ma. Ikaw nga, hindi ka hinahanap ng tao eh. Si Michael Ma, laging hinahanap. O hanggang ngayon, hindi pa natin makita, hindi nyo pa pinahaharap. Pantakin mo yun si Michael Ma na yun, ha? Pumutok yung pangalan niya. Pati nga si Tulpo, nilabas yung pangalan na yan. Pumutok yung pangalan niyan. Tapos yung law firm niya, yung law firm ng misis mo sa BGC at saka yung kanyang opisina, iisa. Di umano, itong Michael Man na to ay smuggler, hoarder. Di umano ha. Tapos nililink siya sa pamilya mo. Paano mo tutuldukan yung smuggling kung hindi nyo pa kiniklear yung issue na involved yung inyong pamilya sa or meron kayong koneksyon sa isang mama na nagmamanipula ng smuggling or smuggler sa Pilipinas. Para rin niyang pinagbabayad mo kami ng buwis tapos ikaw di ka naman nagbabayad. Parang ganun din yan, sir eh. Sa mga smuggler at hoarder, isinisi ng Pangulo ang mataas na presyo ng bigas. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang. Kaya nga ang tanong namin sa iyo, sir, ang dami mong na-sequester na mga bigas. Ibig sabihin, yung may-ari ng warehouse na inyong ni-raid, binigyan nyo ng 15-day notice para papatunayan legit yung mga bigas na yan. So hindi sila nag-comply kaya kinuha nyo yung mga bigas na yan at ibinigay nyo sa mga tao. Now, ang question, sino yung binigyan nyo ng 15 days notice na hindi nag-comply? Ibig sabihin, smuggler siya. Nasaan na po yun? Yung may-ari ng mga dilawan at bigas, tinan mo yung bigas, dilaw at saka pula. Yung may-ari ng dilaw at pulang bigas na yan, nasan yun? Nakulong po ba? Nakasuhan po ba? Bakit hindi nyo pinakikita? Kaya kini-question kayo ng mga rice traders kasi ang sinasabi nila, nire-raid nila yung mga warehouse namin. Natural, maraming bigas dun, yun ang negosyo namin nire-raid nila yon tapos kinukuha nila, pinamimigay nila sa tao. Kaya ngayon, yung mga taga-palengke o order sila dun sa mga distributor nila, walang maibigay. Bakit? Kasi naka-hold. Di lalo magkakaroon ng shortage ng bigas diyan sa palengke. Di ba? Mga negosyante. Sinabi yan ng Pangulo matapos mamahagi ng tig 25 kilo ng bigas sa 1,000 4-piece beneficiaries sa San Andres, Maynila. Ay, swerte ng mga 4-piece. Meron na naman silang meron silang bigas. Meron pa silang 4,000 buwan-buwan na pang tong eats. Tas mga scholar pa yung mga anak nila, palakpakan. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Pilipinas, mas gusto na ng mga tao yung mahirap kasi nga
Nakakatanggap sila ng mga ganyan. Pag yumaman na sila, wala nang ganyan. O, di ba na tayo yumaman? Mahirap na lang tayo para nakakatanggap tayo ng bigas, ng ayuda, ganyan. Mga nakumpiskang smuggled na bigas sa Zamboanga ang ipinamigay. Ano, tinan mo, nakumpiskang smuggled na bigas. Nasaan na yung smuggler niyan? Ano yun? Iniwan niya palutang-lutang sa dagat yung mga yan? Hindi, pumasok yan sa atin eh. Sinakay sa truck, dinala sa warehouse eh. So may-ari niyan. Kilala nyo sino may-ari niyan. Kilala nyo kung sino nagparating yan dito sa Pilipinas. Kilala ng Bureau of Customs yun. Paano lalabas yun dun? Ano saan dadalhin? Sa ilalim ng dagat? Sa ilalim ng lupa? Doon nila papadaanin yung pagkarami-raming bigas na yan? O, di ba? Hindi. Ayun ang tanong. Nasaan yung smuggler ng bigas niyan? Bakit? Wala naman tayong pinapangalanan. Wala naman tayong nahuhuli. Tiniyak ng Pangulo na dumaan ito sa pagsusuri bago ipamahagi habang abala sa pamamigay ng bigas si PBBM. Ang kapatid naman niyang si Senador Amy Marcos. Isipin niyo naman ang kalagayan ng ating local producers. Nakirali sa mga kumukontra sa mungkahi ng Department of Finance na bawasan o tuluyang alisin ang taripa sa imported na bigas. Hindi papayag si Bongbong. Hindi naman talaga pumayag si Bongbong. Kasi ganito mga boss ha, pagka binawasan mo yung taripa sa bigas o mas gugustuhin na lalo na mag-import, lalo nang walang bibili nung bigas galing sa mga farmers natin kasi sobrang kumbaga makakapag kuha na sila ng sobrang dami kung ang gaano karami yung gusto nila. Oh. Bongbong dito. Sigurado ako dyan. Dahil lagot tayo sa tatay ko. Sa aking ama, halos sinasabi niya na wag na daw makinig sa mambo-jambo ng mga ekonomista pagkat ang Pangalanan mo na, sabihin mo yung kapatid mo, ganito, ganyan. Saka rin eh. totoo, iba ang bigas. Budol nyo kami, mantakin mo meron sa gobyerno, budol. Tapos kunyari, ayaw sa gobyerno, budol din. Paano na yan? Sabi ko, grabe pagmamanipula sa atin ito magkapatid na to. Oh, grabe pagmamanipula sa atin. Mas alam mo, maiintindihan ko kung nandudong ka sa side ng kapatid mo ngayon eh. Hindi ko maintindihan bakit mo ginagawa yan eh. Bakit mo siya kinakalaban eh. Kapatid mo yun, kung talagang sincero ka sa paglaban mo sa mga polisiya niya, dapat may mga nangyayari sa mga pinaggagawa mo. Hindi ko maintindihan to si Super Ate eh. Talagang iba laro nito eh. May kapangyarihang wagas. Kapag binabaan daw kasi ang taripa, makakamura ang mga importer. At kapag mura ang imported na bigas, mas bibilhin ito at malulugmok na naman ang mga nagbebenta ng lokal na bigas. Mawawala rin ang cash assistance sa mga magsasaka dahil sa taripa, kinukuha ang pondo nito. Ilang oras matapos ang protesta, inanunsyo ng palasyo ang pagbasura ni Pangulong Marcos sa mungkahing tapyasan ng taripa ng imported rice. Congratulations pasalamatan natin si Bongbong Marcos. Palakpakan. Ay, naman sa inyo dito sa channel natin. Kapag maganda yung ginawa, okay yan, good yan. So thank you Marcos dahil yung taripa hindi mo binawasan. Kasi nga, ayun nga, dyan sa taripa na yan, dyan kinukuha yung cash assistance para sa mga magsasaka natin. And pag bumaba ang taripa, ibig sabihin, mas bababa yung presyo ng ini-import natin. At pag bumaba yung presyo ng ini-import, hindi na sila bibili sa magsasaka, sa imported na. So puro imported na bigas na yung nandiyadyaan sa palengke natin. Kawawa na may mga magsasaka natin. Mamamatay po yung industriya ng pagpapalay, pagbibigas dito sa Pilipinas. Palakpak.